Ang bagong Yamaha Aerox Ultimate Alpha 2025 model ay ang popular scooter choice ng mga riders sa bansang Indonesia nang inilabas ito ngayong taon lamang sa pinakabagong bersyon nito. Kaya naman ang modelong ito sa pagdating din dito sa Pilipinas ay tiyak na magugustuhan din ng kahit na sinong mamamayan na naghahanap ng magandang itsura, mas malakas na performance at practicality na may maraming pagpipiliang variants na available ngayon sa bagong Yamaha Aerox 2025 model. Ito ay nalalapit ng ilabas sa Philippine market at kung magkano ang magiging presyo nito ay aalamin natin kasama ng mga makabagong features nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabigyan po ng like, subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Napabilib tayo nung unang inilabas ng Yamaha NMAX bago matapos ang 2024, ang bagong Yamaha NMAX 2025 model. Kasunod nito ay inilabas na rin itong bagong Yamaha Aerox Ultimate Alpha version na may bago ring upgrade sa external design, features at internal specs and features ng makabagong modelo. At ito ay inilabas ngayon sa apat na klase ng variant na pagpipilian. Ang standard variant na base model na nag-o-offer ng solid na pundasyon ng mga features at performance. Pangalawa, ang Cyber City variant na may dagdag na touch ng urban player kasama ang unique na color scheme at graphics nito. Ang pangatlong variant ay tinatawag na Turbo na equipped naman sa turbocharged engine na nagpapalakas ng power nito at acceleration. Ang top of the line variant nito ay tinatawag naman na Turbo Ultimate na may kasama ring turbocharged engine, mga premium features at dagdag na advanced technology. Well, kung pipili ka sa apat na ito, mas maiging malaman mo muna ang kabuang detalye nitong bagong Yamaha Aerox para masuri mo kung ano ang bagay sa'yo. Para sa kabuang specs and features ng standard at Cyber City, ito ay pinapagana ng parehong makina na 155 cubic centimeter na displacement na may liquid-cooled single-cylinder transmission na CVT at fuel supply na fuel injection. Meron itong digital instrument cluster, LED headlight at LED taillight, komportableng seats na makapal lang foam at under-seat storage na malawak na rin. Meron itong front disc brake at rear drum brake na para sa basic safety features. Habang ang Turbo at Turbo Ultimate variants naman ay pinapagana rin ng 155 cubic centimeter na displacement capacity na may liquid-cooled single-cylinder turbocharged at may transmission na CVT. Fuel-injected type na rin ang fuel supply nito na sinamahan ng mas maraming features gaya na lamang ng turbocharged engine para mas mag-increase ang lakas at puwersa nito. Nilagyan pa ito ng advanced digital instrument cluster na naka-TFT display, LED headlight at LED taillights. Komportabling pillion seats para sa upright position, malawak na under-seat storage kasama ang mga basic safety features nito gaya ng front disc brake at rear disc brake na rin. May additional pa itong mga advanced safety features gaya ng traction control system, anti-lock braking system na sinamahan pa ng multiple riding modes na pagpipilian depende sa performance na kinakailangan. At naka-keyless ignition system na rin ito na may kasamang answer back key system at anti-theft alarm features. Pero wag muna kayo magpaakit sa pinakamagandang features nito. May kalakip na additional price tag yan, mas mahal kumpara sa standard at Cyber City variants lang. Dahil pwede nyo rin i-consider sa standard at Cyber City variants models ang napaka-reliable na performance at makina nito na nagbibigay ng magandang performance. Isang 155 cubic centimeter din na displacement na magagamit mo ng mas maganda sa city riding at ito'y mainam na rin maging sa mga long rides activity. Pero kung ikaw ay may sapat na budget at mas gusto mo yung kumpleto na, well, wala ka nang makikita pang disadvantage nitong dalawang bagong modelo na top of the line variant ng Yamaha Aerox, ang Turbo at ang Turbo Ultimate variants na nilagyan ng makabagong sistema sa makina na turbocharge na kung saan ay mas may ibubuga at mas mabilis ang acceleration na siguradong hindi ka bibitinin kahit pa sa mga paahon maging sa mga racing. Well, kung ang features naman ito ang pag-uusapan natin, pagdating sa mga standard variants, meron itong mga essential features na magagamit sa pang-araw-araw na commuting.
Habang ang Cyber City variants ay nilagyan ng visual appeal na may kasamang unique color scheme at graphics. Mas magandang disenyo kumpara sa standard variant. Ang Turbo at ang Ultimate variant naman ay nilagyan ng mga makabagong features gaya ng traction control, multiple riding modes at full color TFT display na magbibigay ng mas magandang riding experience. Pagdating naman sa iba pang mga detalye na karamihan ay mayroon ang lahat ng variant, nilagyan itong bagong modelo ng compression ratio na 11.6:1 at bore and stroke size na 58 by 58.7mm. Gumagawa ito ng maximum output na 11.3 kilowatts o 15.4 horsepower sa kada 8,000 RPM at maximum torque na 14.2 Nm sa kada 8,000 RPM, na kung saan ang kabuuang bilis nito ay umaabot sa 124 to 128 km per hour. Meron itong lubricant system na wet sump, starting system na electric starter, nilagyan ng clutch type na centrifugal drive type at transmission type na automatic with B-belt para sa mga standard variants at Cyber City, habang sa Turbo at Turbo Ultimate naman ay may YECBT. Ang frame type nito ay backbone at ginamitan ng front suspension na telescopic fork at rear suspension na unit swing dual shock with coil spring. May makakapit na gulong na may kabuuang sukat sa front na 110 by 80 R14 at 140 by 70 R40 naman sa likuran na parehong mga naka-tubeless. Nilagyan itong bagong Yamaha Aerox ng 4-stroke, single overhead cam 4 valves at BBA. Kasama ang Bluecore technology nito. May 5.5 liter na fuel tank capacity itong Yamaha Aerox at kumukonsumo ng hanggang sa 40 km per liter. Gamit ang idling stop system o start and stop system nito ay mas napatitipid palalo ang consumption ng gasolina. Well, pagdating naman sa kabuuang sukat nito, ang bagong modelo na Yamaha Aerox ay may kabuuang haba na 1,980mm at lapad na 710mm. Ang taas nito ay nasa 1,170mm at may seating height na 790mm. Ang wheelbase size nito ay nasa 1,350mm at may minimum ground clearance size na 145mm. Tumitimbang itong bagong modelo. Para sa Turbo at Turbo Ultimate version, ito ay may bigat na 130 kg habang ang Standard at Cyber City naman ay may kambuang timbang lamang na 127 kg. Pagdating naman sa kabuang presyo nito, ang bagong Yamaha Aerox ay may estimated price mula sa 125,000, 135,000, 140,000 hanggang sa 152,000 pesos. Yan ay estimated price pa lamang at hindi pa official na presyo ng bagong Yamaha Aerox kung sakaling dadalhin na ito dito sa bansa. Newest version sa family ng Yamaha, ang Aerox 2025 model. Inilaunch ito sa 4 na klase ng variant na pagpipilian sa bansang Indonesia na nagkakahalaga mula sa estimated price na 109,000 pesos hanggang sa 152,900 pesos. Ang pinakamurang variant nito ay tinatawag na standard variant na mayroon lamang manual shutter lock key system at rear suspension na ordinary shock absorber. Samantalang mga sumunod na variant nito ay tinatawag na Cyber City variant, Turbo version at range topper na Ultimate version. Gaya ng sinabi natin sa una, ang modelong ito ay nilagyan ngayon ng mga makabagong features. Bagong disenyo sa external gaya ng newly designed twin projector LED headlamp na may kasamang LED type na daytime running light. Halos ganun pa rin naman ang buong hugis nito sa dati, pero na-reshape nga lang ng kaunti ang frontal face design nito. Nawala ang ilang mga bagay na dati ay meron sa lumang modelo, gaya ng mga turn signal lamp indicator nito na nasa ibaba ng fender, ngayon ay nasa itaas na ng DRL. Medyo numipis din ng rear turn signal lamp indicator at naiba ang forma ng rear combination lamp system. Ang mga ilaw ay pare-parehong mga naka-LED type na naklase. Itong Aerox Alpha Turbo ay pinapagana pa rin naman ng mapagkakatiwalaang makina nito na 155cc na displacement capacity na engine na naka-liquid cooled na cooling system at single overhead camshaft na may 4 valves. At meron din itong VVA o variable valve actuation. Kasama pa rin ang Bluecore technology ng Yamaha
na may kakayahang magpalabas ng maximum output na 15.2 horsepower at 8,000 RPM at maximum torque na 14.2 Nm at 6,500 RPM. May bore-in stroke size ito na 58 by 58.7 mm at compression ratio na 11.6:1. Dahil sa makabagong features sa engine nito na tinatawag na Turbo Y-Ship Yamaha Electronic CVT o YECVT, na kung saan pwede mong i-accelerate ang bilis ng motor sa pamamagitan ng 3-level speed condition sa pamamagitan ng additional na buton na makikita sa ibaba ng switch ng busina nito, ay maaaring magkaroon nito ng extra power o lakas sa pamamagitan ng sistemang ikinabit sa makina ng bagong modelong ito. May kasamang 3-type level speed na tinatawag na low, medium at high, plus yung turbo driving modes na pagpipilian, ang T-modes option na para sa urban rides at sports mode na para naman sa long rides at highway rides. Wala pang naitalang eksaktong bilis para sa modelong ito, pero sinasabi ng manufacturer na magbibigay ito ng magandang performance at fuel economy. Speaking sa fuel economy, ang modelong ito ay naglalaman pa rin ng 5.5 liters na fuel tank capacity at may fuel consumption rate na 45 km per liter. Fuel injected type na rin na klase, kaya talagang matipid-tipid ang biyahe. Itong Yamaha Aerox 2025 model ay may timbang ngayon na 130 kg para sa turbo variant, samantalang 125 kg naman ang timbang ng standard variant nito. Meron itong wheelbase size na 1,350 mm at ground clearance size na 845 mm, habang ang seating height nito ay nasa 790 mm. Ang Mio Aerox Turbo Ultimate version ay nilagyan din ng mga makabagong suspensions. Ang rear suspensions kasi nito ay naka-dual shock absorber na may kasamang sub-tank, habang ang front suspensions ay naka-KYB fork front telescopic na may sukat na 30mm inner tube. Mas makapal ang front telescopic suspensions ngayon kumpara sa previous model, kaya siguradong magbibigay ito ng komportableng biyahe kahit pa sa mga off-road ride condition. At syempre, mas matibay na rin ito na klase. Itong 2025 Aerox pagdating naman sa modern features ay hindi rin papahuli. Nilagyan ito ngayon ng bagong digital TFT display instrument cluster na may kasamang music navigation themes, may lifetime records at meron pang connectivity. Dito rin makikita ang types of moods nito na standard mood, dynamic at sports mood system. Nai-adjust din ang brightness nito depende sa preference mo at according sa light condition. Isa pa, mas madali na rin ang access at mas mauunawaan ng marami. Yun nga lang, medyo kailangan pang aralin kumpara saan ang iba pang gamit. Ang bagong Yamaha Aerox ay nakakuha rin ng mga bagong safety features, gaya na lamang ng traction control system na magagamit natin lalo na sa mga off-road ride trips, at anti-lock braking system na magagamit naman natin sa mga emergency braking. At parehong mga naka-disc type na klase na rin ang mga brake nito sa front and rear. Isa pa, gaya ng previous model, narito pa rin ang ilan sa mahalagang features nito gaya ng stop and start system, side stand kill switch, hazard lamp, keyless entry para sa stop and variant na may kasamang answer back key system. Man din ito ng USB port charging ready system na may kasamang mga console packet at isang malawak na underseat compartment storage para sa ilang mga gamit. Ang bagong itsura ng mga wheel and tires nito ay halos kasukat lang din ng sa lumang modelo nito. Inilalabas pa lamang ito sa bansang Indonesia na kung saan nagkakahalaga sa estimated price mula sa 109,000 pesos hanggang sa 152,900 pesos. Ang ilan pang mga detalye, gamitan na makikita mo ay hindi pa masyadong malinaw kung magkakaroon rin nga ba pag nadala na nga ba ito sa Pilipinas. Mas maiging asahan natin ay baka ngayong taon din ito dadalhin kasama ng naunang Yamaha NMAX Turbo na inilabas noong nakaraang taon din lamang. At para mas maging malinaw sa marami,
ay tatalakay na rin natin itong Yamaha NMAX Turbo 2025 model. Napanatili ng Yamaha motorcycle brand ang isang mataas na posisyon. Wala nang ito'y makilala sa isa sa pinakamahusay na Japanese brand motorcycle sa pamamagitan ng dalawang iconic motorcycle scooter ng brand na inilabas sa Philippine market, gaya ng Maxi scooter na Yamaha NMAX at ang Mio scooter na Yamaha Aerox. Gayunpaman, kahit na sikat na ang mga modelong ito, hindi pa rin may pagkakaila na medyo tumatanda na ang mga ito at nauungusan na ng ilang pagsibol ng mga bagong brand at update ng ilang mga modelos sa magkakaibang segment. Kahit na na-re-update ang Yamaha NMAX 155 noon lamang year 2020 at Yamaha Aerox nito lamang 2022 at kaagad na dinila sa Philippine market, ay wala pa rin sinabi sa ilang mga naglalakihang brand competitor nito, gaya ng Honda motorcycle brand na naglabas na magkakaibang klase ng motorcycle scooter na may 160 engine displacement, at ang Suzuki motorcycle brand na may Bergman Street, at ang Kymco na naglabas ng ilan sa magagandang klase ng scooter gaya ng KRV 180, kasamang ilan pang mga brand na nakikipag-compete pagdating sa scooter segment dito sa bansa. Ay yatuloy ang dating nangungunang brand na Yamaha motorcycle ay mukhang nauungusan na yata. Kaya naman naisipan ng ilang engineering designer ng brand ang baguhin ng panlabas na disenyo ng isang maalamat na maxi scooter at dagdagan ng panibagong antas ng teknolohiya upang mas makasabay ang paglago sa mga modernong mga motorsiklong inilalabas ngayon. Ang paglabas ng bagong Yamaha NMAX 155 Turbo 2024 model. Dala ng modelong ito ang isang makabagong makina at ang mga kapanapanabik na mga makabagong teknolohiya, dagdag pangkaligtasan at pangseguridad na mas mag-i-stand out ngayon sa karamihan. Kung pagmamasdan ng bagong itsura nito, sa unang tingin ay akalain mo lamang din ay walang masyadong pinagbago kaibigan. Pero kung susuriing mabuti ay makikita ang malaking pagbabago nito sa pisikal na katangian. Kung ikukumpara kasi sa previous model, itong modelo pagdating sa body build design, hugis at laki ay mas malapit ang bagong itsura nito sa version 1 model na Yamaha NMAX. Maging sa color combination at sukat ng lapad. Medyo nababalkihan tayo sa version 2 model nito. Karamihan pa nga ay sinasabing parang toilet bowl ang itsura. Di naman kaya speedboat ang tingin ng ilan. Kaya naman binalik sa bagong modelo ang pagiging slim type ng itsura nito. Ang frontal face design ay na-refresh sa makabagong disenyo sa pagkakaroon ng new styling na LED type projector headlamp. Meron itong central lighting na may high and low beam at kasama ang ilan pang mga ilaw na nagpapalakas palalo ng visibility nito sa madidilim na kondisyon. Gaya ng mga bagong itsura ng daytime running light at ang na-relocate na mga turn signal lamps nito na naka-high mounted na ay mas magiging maliwanag sa gabi. At gaya ng dati, naroon pa rin naman ang malapad at malaking front windscreen protector nito, kasama ang ilan pang matatalas na edge ng garnish at pairings at ang nag-iisang front fender garnish na mayroong karugtong mga side-to-side cover sa suspensions. Ang side profile nito ay halos katulad lamang din ng sa dati. Merong mahabang side step board na nagpaparelax ng upright position sa pagmamaneho habang nakataas ang paa mo dito. Ang sporty muffler ay nilagyan din ng panibagong disenyo ng cover, kasama ang bagong cover din ng radiator grill nito at isang malapad na pillion seats para sa dalawang tao. Maliban dyan, ang rear portion naman pagdating sa rear combination lamp, meron pa rin itong twin tail lamps na may bagong version na rin na disenyo. Nilagyan ng pangkaragdagang ilaw sa ibaba, kaya mas mag-i-elevate ang visibility nitong motor lalo na sa gabi panigurado. Ang lahat ng mga ilaw nito mula sa harapan, gaya ng mga turn signal light indicator at tail lamp ay mga naka-LED type na. Bukod pa dyan ang ilan pang aesthetic sa feel nitong bagong Yamaha NMAX, gaya ng handlebar ay katulad pa rin naman ng sa previous model ang disenyo nito. Hindi pa ito naka-naked handle na madalas inire-request na ng marami sa brand, pero meron naman itong bagong instrument meter panel gauge, bagong frame at napaka-elegante. Mas gumaganda na rin daw ang accessibility nito katulad ng mga naging issue sa connectivity gaya ng Y-Connect system ay mayroon pa rin naman sa modelong ito.
Yun nga lang, mas modified na ito kumpara sa dati at mas in-update pa. Hindi pa nga lang natin malalaman kung ito ba'y magkakaproblema rin sa hinaharap. Gaya ng dati, ang Y-Connect system nito ang siyang nagsisilbing monitoring system o guide natin para mas maalaga ang maigi itong motorsiklo, na kung saan dito makikita ang ilan sa mga maintenance recommendation gaya ng tire pressure monitoring, periodic maintenance o change oil at ang last parking position. Nilagyan din ito ng Bluetooth connectivity para makonek ang ating mga cellphone gadget at upang makita natin sa screen nito ang mga call alert at message na nanggagaling sa ating cellphone habang tayo'y nagmamaneho. At pagdating sa makina, isa sa pangmalakasang balita ng Yamaha ang pagkakaroon ng bagong Yamaha NMAX daw ang turbo ngayon sa buong performance ng makina na tinatawag na Yamaha Electric CVT o YECVT at tinatawag din na Turbo Y-Shift. Meron itong additional na buton sa kaliwang handle sa lower portion makikita sa ibaba mismo ng pindutan ng busina na kung saan nakalagay ang ship name sign nito. Kalakip ng bagong sistemang ito na Y-Shift function ang tatlong klaseng level. Ang unang shift na nakadepende sa piga ng throttle na tinatawag na low kumpara sa mga mababagal na pagpapaandar. Ang pangalawa naman ay tinatawag na medium Y shifting na tumatakbo ng hanggang sa 40 to 60 km per hour. At ang pinakamataas na Y shifting nito ay tinatawag na high na nagpuproduce ng additional acceleration sa motorsiklong ito na nakadepende sa kung anong level ng shifting nito ang pipindutin mo. Baga meron siyang mga nakatagong puwersa sa pagpapatakbo, lalo na kung gusto mo ng mas mabilis ang biyahe, di naman kaya makipaghatawan sa kalsada. Maganda rin ito kung mga pataas ang kalsada o paahon na kondisyon na kung saan inibigyan ng ekstra lakas ang motorsiklo para mas tumindi pa ang lakas lalo na sa mga akyating kalsada. Kaya naman itong bagong Yamaha NMAX ay mas naging highlighted sa pagkakaroon ng bagong performance na to na turbo sa makina. Kaya nitong mag-produce ng maximum output na 15.3 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 14.2 Nm ng torque naman sa kada 8,500 RPM. Itong modelo ay wala pang naitatalang kabuuang bilis, pero kung ikukumpara sa old version na gumagawa ng 125 km per hour na top speed, malamang sa malamang ay mas lalakas ito ng kaunti kumpara sa dati. Meron itong bore and stroke size na 58mm by 58.7mm at compression ratio na 11.6:1. May fuel supply system na injected type at cooling system na liquid cooled. Mas matipid na rin daw ito sa dati dahil kaya nitong kumonsumo ngayon ng 40 km per liter kumpara sa dati na 35 km per liter lamang. Ang fuel tank capacity nito ay 7.1 liters pa rin, pero paniguradong mas malayo-layo na ang mararating dahil sa katipiran na nito kumonsumo ng fuel. Meron din itong magagandang klase ng suspensions, kabilang ang naka-telescopic fork sa front suspensions at unit swing with dual shock and coil spring naman para sa rear suspension nito. Ang parehong braking system sa harap at likod ay mas naging makakapit dahil sa parehong naka-ventilated disc type at naka-hydraulic single disc sa front at rear. Kaya ang pagpipreno ay makakasiguro lalo na sa mga emergency braking. Meron itong kasamang malalagkit din na klase ng gulong na naka-tubeless at alloy na mags. Meron itong kabuuang sukat sa front na 110 by 70 R13 at rear tire size na 130 by 70 R13. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng mga safety features, lalo na sa brakes na dinagdagan ng anti-lock braking system o ABS na naka-dual channel. Isang safety features na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake, lalo na sa mga biglaang preno sa mabilis nitong takbo, upang maiwasan ang pagkaskid o pagkadulas na rin o mapigilan ang pagkasemplang sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Nilagyan rin ito ng isang traction control system o TCS, isang sistema na nagpapanatili sa balanseng pagmamaneuver lalo na kung may dadaan mo ito sa madudulas at mababatong kalsada, dahil sabay nitong pinapaikot ang magkabilaang gulong para ma-enhance ang stability at mabawasan ang tendensing madisgrasya o masemplang sa kalsada. Itong bagong Yamaha NMAX Turbo 2024 model
ay naka-keyless entry na rin na may anti-theft alarm system at answer back key system. Mas secure ito kumpara sa mga naka-manual key o dangle key lamang. Dahil hindi basta-basta mapapagana ang makina nito hanggat wala ang mismong transmitter key nito. At meron itong 5 klase ng variant na pagpipilian. Mula sa pinakabababang presyo na nagkakahalaga ng 32,700,000 rupees hanggang sa pinakamataas na 45,250,000 rupees. Na kung direkta natin i-convert sa Philippine Peso, ito ay magkakahalaga mula sa pinakamababang presyo na 116,000 pesos, 789 pesos, hanggang sa pinakamataas na 162,922 pesos. Nung inilabas ang bagong bersyon ng Yamaha NMAX ngayon buwan lamang, umakalat na rin sa social media ang paglabas din ng makabagong modelo ng Yamaha Aerox sa hinaharap. Ang makabagong modelong ito na sinasabing babago rin sa itsura ng previous model Yamaha Aerox. Ang kumakalat na rumor sa bagong disenyo ng Yamaha Aerox ay mas malaki ang pagbabago kumpara sa dati. Meron itong matatalas na klase ng mga garnish at pairings at magandang aerodynamic. Mas pinanipis na mga ilaw sa headlamp kasamang parang mga linya na lang na daytime running light nito na mas pinapaganda ang visibility lalo na sa gabi. Ito ay rumor pa lamang ng disenyo ng bagong Yamaha Aerox, pero kamakailan lang bago pa man lumabas itong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay inilabas na muna ang bagong bersyon o bagong disenyo ng Yamaha Aerox sa bansang Thailand. Sa unang tingin mga kaibigan ay akakalain mo talagang bagong generation na ito ng Yamaha Aerox. Pagdating sa external design, merong mga nakadikit na mga bagong graphics, design at color combination na bumagay sa buong pakete ng scooter bike na ito. Malas sporty racing development ang dating. Bagamat mukhang nabago nga ang external appearance itong Yamaha Aerox at mas tumapang kung titingnan, ay ganun pa rin naman ang kabuuang detalye ng makina nito na pinapagana ng isang subok na 155 cubic centimeter displacement capacity na makina. Naka single cylinder 4-stroke single overhead camshaft, may blue core technology at variable valve actuation. Nagpapanatili sa kalmadong pag-arangkada ng makina nito at nagpapatipid din sa konsumo ng fuel. Kaya naman ang bawat hataw at lakas nito sa kalsada kung makakasabay mo ito ay siguradong mapag-iwanan ka lalo na kung hindi ka nakahanda sa pinakamabilis na arangkada nito. Meron itong fuel tank capacity na 5.5 liters at may katipiran din kahit papano sa fuel. Sabi ng ilan ng mga nakagamit na, ito ay kayang kumonsumo ng hanggang sa 35 to 36 km per liter. Mas tumitipid ito lalo na sa highway kung mabilisan at walang tigilan. Ang mil nitong Yamaha Aerox 155 2024 model ay ipinares sa isang CVT-type transmission na gumagawa ng lakas na 15.1 horsepower sa kada 8,000 RPM at 13.8 Nm sa kada 6,500 RPM. Mas malakas daw ang Yamaha NMAX Turbo ngayon kumpara dito sa Yamaha Aerox 155 na may average top speed lamang na 124 to 125 km per hour. Ang ilan pang mga bagay na meron dito sa Yamaha Aerox ay talagang nagustuhan din ng marami sa atin mula nang una itong inilabas, gaya ng pagkakaroon nito ng naglalakihang mga gulong at makakapal na klase. Naka-tubeless tires na ito na may kabuang sukat sa front na 110 by 80R14 at rear tire size na 140 by 70R14. May matitibay din ito na klase ng mga suspensions na naka-telescopic fork sa front at nilagyan ng bagong rear suspension na dual shock absorber and coil spring na may kasama ng reserve tank para mas gumanda pa lalo ang bouncing. Bukod pa dyan, sinamahan din itong modelo na Yamaha Aerox ng magagandang klase ng ilaw para sa magandang visibility lalo na sa madidilim na kalsada. Nilagyan nito ng mga naka-LED na headlamp at DRL kasama ang tail lamp na naka-LED type na rin at mga turn signal light indicator para sa visual sign sa kalsada at upang mapaalalahanan ang mga kasabay natin kung saan direksyon tayo pupunta. Nilagyan din ito ng malaking instrument meter panel gauge na naka-digital TFT design na. Mas madaling unawain at user-friendly. Maraming notification at sign na lumalabas dito na kinakailangan natin habang nagmamaneho. Sinamahan din ito ng USB port charging system para sa pag-charge ng gadget. Kaya napaka-reliable nito lalo na kung ginagamit mo ito sa pagdi-deliver. Sinamahan pa ito ng mga convenient features gaya ng mga console pocket o lagayan ng maliliit na gamit sa harapan.
at isang malawak na underseat storage na para sa malalaking gamit o iba pang mga gamit na magkakasya dito. Bukod pa dyan, ang pagkakaroon nito ng safety features ang pinakamahalaga sa bagay na yan. Sa pagkakaroon nito ng anti-lock braking system o ABS na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi naasang pagkakataon. Nilagyan din ito ng additional side reflectors para sa additional visibility at engine check warning sa additional security nito at mga pass switch para kahit papano ay may pangkaragdagang kaligtasan sa araw-araw na ginagamit mo ito sa loob ng kalsada. Bukod pa dyan, meron din itong dalawang klase ng pagpipiliang variant. Mula sa pinaka-low variant na nakakuha lamang ng safety features na combination braking system at naka-manual o dangle key lamang ang ignition system. Habang ang top variant nito na nakakuha naman ng anti-lock o ABS sensors sa braking system at isang keyless entry sa ignition system na may answer back key system at anti-theft alarm for additional security purpose na rin. Ang kasalukuyang presyo nito ay mula sa 124,900 hanggang sa 145,900 pesos dito sa bansa.